Sa 1818, isinulat ng sikat na manunulat na si Mary Shelley ang Frankenstein, ang kwento ng isang nilalang na ginawa mula sa mga bahagi ng katawan ng tao. Gayunpaman, hindi niya kayang ikwento ang buong istorya, namatay siya bago ito matapos. Ngayon, sa kabilang buhay, sabik siyang isulat ang mga nawawala. Sa Chicago noong 1936, si Ida ay hindi maganda ang lagay sa isang party. Hinalikan niya ang isa pang babae at kumain ng oyster dahil pinilit siya ng kanyang grupo at nauwi siya sa pagsusuka. Sa sandaling ito ng kahinaan, may kung anong nagpabitaw sa kanyang katawan at narinig ni Ida ang boses ni Mary sa kanyang ulo. Sa isa pang pag-crack ng kanyang katawan, sinapian ni Mary si Ida at nagulat ang grupo nang marinig siyang magsalita na may English accent. Habang binibigkas ang Purple Bros, umakyat si Ida sa mesa at sinubukang makipag-flirt sa isang lalaki. Nang subukan siyang pakalmahin ng iba, nagsimulang sumigaw si Ida. Pinapaalala ng kanyang mga kaibigan na nanonood ang crime boss na si Lupino, kaya itinuro niya ito at tinawag na tunay na halimaw. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng eksena, nagsasabi ng kakaiba tungkol sa mga bagay na naaalala ng patay. Inutusan ni Lupino ang kanyang tauhan na sina James at Clyde na paalisin siya, kaya hinila ng dalawa si Ida habang patuloy siyang sumisigaw kay Lupino. Sa labas, nagpatuloy si Ida sa kanyang pagdaldal, kaya sinampal siya ni James at gumanti si Ida ng sampal. Nang sampalin siya ulit ni James, kinailangan ni Clyde na paghiwalayin sila. Gayunpaman, dahil patuloy pa rin sa kakaibang pagsasalita si Ida, sinampal din siya ni Clyde. Pagkatapos ay tinukso niya ang singit ni James na naging dahilan para suntukin siya nito. Inisip ni Clyde na sinapian siya, kaya pinapunta niya si James para kumuha ng doktor o pare. Kontrolado pa rin ni Mary, inanunsyo ni Ida na may paparating na sequel ng Frankenstein at marami raw katotohanan ng mabubunyag. Kinikilabutan si Clyde sa kanya, kaya itinulak niya siya pababa ng hagdan. Ang kanyang binti ay nabali habang gumugulong siya pababa bago siya bumagsak sa ibaba at agad na namatay. Kinabukasan, si Dr. Cornelia ay binisita ng isang kakaibang lalaki na lang sasabing siya ang nilalang mula sa kwento ni Mary. Inisip ni Cornelia na biro ito at pinatanggal ang kanyang sombrero at scarf, kaya nakita niya ang kanyang halimaw na mukha. Isang takot na si Cornelia ay sinubukang tumakas, pero pinigilan siya ni Frank nang ituro niyang siya ang sumusulat sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Pumayag si Cornelia na kausapin siya at nakipagkamay bago pag-aralan ng kanyang katawan na labis niyang hinangaan. Ipinaliwanag ni Frank na sinusundan niya ang trabaho ni Cornelia tungkol sa reanimation, kaya gusto niyang gumawa siya ng bride para sa kanya. Naputol ang kanilang usapan nang pumasok ang assistant na si Greta at sumigaw sa pagkakita kay Frank. Pagkaalis ni Greta sa takot, si Frank ay ipinaliwanag kung gaano siya kalungkot, kaya kinumbinsi siya ni Cornelia na manatili sa institute para ayusin ang mga bagay. Sa gabi, pumunta si Frank sa theater para manood ng pelikula kasama ang paborito niyang aktor na si Ronnie. Gustong-gusto niya ang mga romantic scenes, kaya inuulit niya ang dialogue at sumasabay sa kanta, pati ginagaya ang sayaw. Tumigil lang siya dahil may lalaking nagreklamo sa ingay niya. Pagkatapos, inimagine ni Frank ang sarili niya sa pelikula. Kinabukasan, si Cornelia ay nagulat nang sabihin ni Frank na gusto niyang maghukay ng mga bangkay at pagputol-putulin ang mga ito para likhain ang kanyang bride. Nang pagtawanan ni Cornelia ang ideya, nagalit si Frank at sinigawan siya. Inamin niya na noong nagkamay sila kahapon, iyon ang unang beses na may humawak sa kanya. Sinabi rin niyang akala niya ay baliw na scientist si Cornelia at nagtataka kung hindi ba siya curious. Habang tumatawa siya,
Si Cornelia ay sa wakas pumayag na tumulong. Noong gabing iyon, pumunta sina Cornelia at Frank sa sementeryo at naghukay ng isang bagong libing na katawan. Pagbalik nila sa institute, si Frank ay aksidenteng nakabasag ng vase habang paakyat ng hagdan. Ang ingay ay nakaalerto kay Greta na nakita silang may dalang bangkay. Sa lab, sinimulan ni Cornelia ihanda ang lahat ng makina habang hinahangaan ni Frank ang katawan na lumalabas na si Ida pala. Nagsimula siyang magduda dahil masyadong maganda si Ida para sa kanya at sinabing gawin na lang nila ito bukas. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Greta na sumilip sa loob ng lab kaya nagmadali si Cornelia na paalisin siya at isinara ang pinto. Ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring magkaroon ng bangkay sa lab kaya kailangan nilang gawin ito ngayon o hindi na kailanman. Nang ikabit si Ida sa mga makina, sinimulan ni Cornelia itong paandarin. Si Frank ay sobrang kinakabahan kaya inatake ng anxiety. Kaya tinulungan siya ni Cornelia na kumalma at sabay nilang hinila ang huling lever. Ang katawan ni Ida ay napuno ng isang espesyal na chemical compound habang ang mga bombilya ng makina ay nabasag dahil sa sobrang kuryente na ginamit sa reanimation. Isang bola ng enerhiya ang pumasok sa katawan at sa isang malakas na ungol, siya ay muling nabuhay. Bigla, nagsimulang umubo si Ida ng compound at sinabi ni Cornelia kay Frank na ito ang kanyang bride. Sumagot si Ida ng kung ano-anong walang saysay bago sabihin dapat siyang umuwi. Nang sinubukan niyang tumayo, agad siyang nawalan ng balanse at bumagsak. Sinubukan siyang tulungan ni Frank pero ayaw ni Ida na mahawakan. Napansin ni Cornelia na hindi maayos ang binti ni Ida pero sinabi ni Ida na wala siyang nararamdamang sakit. Napagtanto niya na wala siyang naaalala mula bago siya namatay at inisip ni Frank na naaksidente siya. Kinumbinsi nila siyang magpalipas ng gabi sa institute para makapagpahinga at pinaalis ni Cornelia si Frank para masuri niya ang nabaling binti ni Ida ng may privacy. Habang nanonood si Frank ng isa pang pelikula, nilagyan ni Cornelia ng brace ang nabaling binti. Tinanong ni Ida kung ano ang tungkol kay Frank kaya sinabi ni Cornelia na siya ang bride nito. Tumutol si Ida. Sinasabing hindi niya nga kilala ang lalaki. Maya-maya, natagpuan ni Ida ang sarili niyang nakadikit sa isang bintana at may narinig na boses na kumausap sa kanya. Si Mary iyon na tinawag siyang isa pang halimaw habang si Ida ay lumulutang palayo sa bintana. Humingi si Ida ng tulong kay Mary para maibalik ang kanyang mga alaala pero tumanggi si Mary nang hawakan ni Ida ang isang bombilya. Sumabog ito at napabagsak siya. Pero sa sandaling iyon, nagising siya sa lab. Natutulog si Frank sa sahig. Kaya hiningahan ni Ida ang kanyang muka para gisingin siya. Gayunpaman, inisip niyang inaatake siya at sumigaw habang sinuntok siya sa mata. Nang mapagtanto niya ang ginawa niya, agad siyang humingi ng tawad. Pagkatapos, kumuha siya ng payong at ginawa ang sayaw mula sa pelikula para magmukhang mas friendly. Naalala ni Ina na isinara ni Cornelia ang pinto. Kaya ipinaliwanag ni Frank na pumasok siya sa pamamagitan ng bintana. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Cornelia na napansin na basag ang bombilya sa bintana. Habang nag-aalmusal, tumanggi si Ida na kumain. Nag-alok si Cornelia ng iba't ibang ideya tulad ng pagbibigay sa kanya ng bagong damit o paghahanap ng paraan para matanggal ang mansa ng compound. Tumanggi si Ida sa lahat at nagsimulang maghagis ng mga bagay sa sahig. Iginiit na gusto lang niyang umalis. Dahil tumanggi si Cornelia na buksan ang mga pinto, tumakas sina Ida at Frank sa pamamagitan ng pag-akyat sa bintana. Magkasama silang pumunta sa theater at nagbahagi si Frank ng mga trivia tungkol kay Ronnie. Pagkatapos, dinala ni Ida si Frank sa isang club kung saan siya sumayaw sa kakaibang paraan. Gusto niyang sumayaw si Frank kasama niya.
Pero mas gusto nitong manood mula sa malayo. Iniimagine niya si Ida na nakaayos ng maayos at sumasayaw ng tama kasama si Ronnie. Sa banyo, tiningnan ni Ida ang sarili sa salamin at napansin niyang may mansa rin ang kanyang dila. May isang babaeng nag-alok na tulungan siya gamit ang makeup. Pagkatapos, bumalik si Ida sa dance floor habang patuloy na umiinom si Frank sa mesa. Hindi nagtagal, nakahanap si Ida ng maayos na dance partner. Gayunpaman, ang kanyang maruming pagsayaw ay nauwi sa hindi tamang paghawak at sumali pa ang kaibigan nito para hawakan siya rin. Napagtanto ni Ida ang nangyayari at itinulak sila palayo, pero ayaw siyang pakawalan ng mga lalaki. Sumigaw si Ida at sinabing hindi siya natatakot kay Lupino at sa kanyang mga tauhan, dahilan para maging marahas ang mga lalaki. Agad na dumating si Frank para iligtas siya at inilayo siya. Sa labak ng club, sinundan sila ng mga lalaki, tinutulak at tinutokso habang sinusubukan ng dalawa na wag pansinin sila. Sinaktan nila si Frank at pinabagsak siya at sinamantala ang pagkakataon para hilahin si Ida palayo. Sinubukan ulit nilang abusuhin siya, kaya kinagat niya ang mukha ng isang lalaki at sinubukang tumakbo, pero pinabagsak din siya. Isang galit na si Frank ang humawak sa isa sa mga lalaki at paulit-ulit na inihampas ang mukha nito sa pader hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos, ibinagsak niya ang pangalawang lalaki sa lupa at tinapakan ang ulo nito hanggang sa mamatay rin. Biglang may kumislap na ilaw sa likod nila na nagpapahiwatig na may kumuha ng litrato sa kanila. Gayunpaman, tumakas ang misteryosong photographer bago pa sila makita ng dalawa. Hindi nagtagal, narinig ang mga sirena ng pulis, kaya tumakbo ang dalawa pabalik sa institute. Sinabi ni Frank kay Ida na umalis dahil ayaw niyang madamay siya sa gulo. Pagkatapos, umakyat siya sa bakod para pumasok sa kanyang kwarto sa pamamagitan ng bintana. Matapos kunin ang kanyang mga gamit, bumalik si Frank sa labas at nakita niyang nandoon pa rin si Ida. Sinabi niya na may darating na galit na mob laban sa kanya na nangyari na dati, kaya dapat siyang umuwi. Hindi alam ni Ida kung nasaan ang kanyang bahay, kaya hinawakan niya ang kamay ni Frank at tumakbo silang magkasama. Sa isang bagong panaginip, nakita ni Ida ang kanyang ulo sa loob ng isang garapon at pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Tinukso siya ni Mary dahil hindi niya maalala ang kanyang pangalan, pero sinabi rin nitong hanapin niya ito. Sa sandaling iyon, ginising siya ni Frank at ipinakita na sumakay sila palihim sa isang umaandar na tren. Ilang sandali lang, huminto ang tren at narinig ni Frank ang mga pulis na naghahanap sa kanila. Kaya mabilis na nagtago ang dalawa sa likod ng mga kahon. Habang naghihintay, ipinakita ni Frank kay Ida ang isang newspaper article na itinago niya dahil tungkol ito kay Ronnie. Nag-usap sila tungkol sa mga pelikula at nagsimulang kumanta si Ida habang muling umaandar ang tren. Sinubukan siyang patahimikin ni Frank, pero huli na ang lahat. May isang pulis na nakarinig sa kanya at bumalik. Sinubukan ulit magtago ng dalawa, pero nakita ng pulis si Frank kaya lumabas siya. Kinilabutan ng pulis sa mukha ni Frank at sinubukang barilin siya. Gayunpaman, itinulak siya ni Ida palabas ng tren at nabali ang kanyang leeg sa riles. Sa umaga, sina Detective Jake at ang kanyang assistant na si Nina ay binigyan ng kaso tungkol sa mga bangkay sa labas ng club. Nakuha nila ang mga litrato kasama ang ilang impormasyon. Si Frank ay nasa theater araw-araw habang si Ida ay kilala sa pagsagot-sagot sa isang crime boss sa kalaunan. Nakarating ang dalawa sa New York at tumalon si Frank sa isang fountain para mangolekta ng mga barya. Pagkatapos, nagtago sila sa isang abandonadong gusali at nakakita si Ida ng isang pahayagan na tungkol kay Frank. Napansin niyang tinatawag siya roon na bride nito, kaya gusto niyang malaman ang tunay niyang pangalan. Sinabi
sinabi ni Frank na ang pangalan niya ay Penelope Rogers, kaya binago niya ito sa Penelope Frankenstein dahil siya raw ang kanyang bride. Pagkatapos sinabi ni Ida na dapat silang magkalokohan at nagsimulang hawakan si Frank na naging sobrang hindi komportable at agad siyang pinigilan. Kinabukasan natagpuan nina Jake at Nina ang bangkay sa riles. Hindi naniniwala ang lokal na pulis na konektado ito sa mga nilalang dahil mapapansin daw agad kung may dalawang mukhang halimaw na tao. Pero nakita ni Nina ang article tungkol kay Ronnie sa lupa. Ipinakita niya ito kay Jake habang kumakain sila at nagkasundo silang pumunta sa New York. Samantala, tinanong ni Ida si Frank kung ano ang naging intimacy nila bago ang aksidente. Sinabi ni Frank na napakaganda nito. Nagtaka rin siya kung ayos lang ang pulis at sinabi ni Frank na oo, ayaw niyang maramdaman ni Ida ang guilt ng pagpatay. Bigla, inatake ng anxiety si Frank at napagtanto niyang nawawala ang kanyang newspaper article. Para kumalma, kailangan niyang manood ng pelikula sa theater. Naghihintay sina Jake at Nina para hulihin ng mga nilalang. Nagnakaw si Frank ng pretzel mula sa isang cart at sinabi kay Ida na paborito niya iyon. Gusto niyang panoorin ang parehong pelikula ni Ronnie pero nagsawa na si Ida at hinila siya papunta sa ibang theater, kaya hindi sila nakita ng detective habang nanonood sila. Napansin ni Ida ang isang mag-asawa sa harap nila na nagiging bastos. Ayaw talaga ng babae gawin iyon sa publiko, kaya inatake ni Ida ang boyfriend at pinaalalahanan siya tungkol sa consent. Napansin ng lalaki ang mukha nila at tinawag silang mga halimaw. Napagtanto na sila ang mga mamamatay tao sa balita. Nagpanik ang buong crowd, kaya hinila ni Frank si Ida palabas ng theater. Nang makita ni Jake at Nemna ang mga taong nagtatakbuhan, agad silang pumunta para imbestigahan. Hinabol ng crowd sina Ida at Frank na lumiko sa isang kanto pero hinarangan ng police car. Pumasok sila sa isang random na building para makatakas at tumakbo sa kusina bago makarating sa isang marangyang party. Kumuha ang dalawa ng mga tray para magpanggap na waiters habang kumakain ng pagkain. Sinubukan ni Frank na gumalaw ng maingat hanggang sa makita niyang naroon din si Ronnie. Agad siyang lumapit at sinabing malaking fan siya dahil mga 20 taon na ang nakalipas. Gumiti si Ronnie sa kanya at pinagaan ng pakiramdam niya. Sinabi ni Frank na nabuhay siya dahil kay Ronnie, pero nagbiro lang ito at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Galit na galit, ibinagsak ni Frank ang tray at nagsimulang sumayaw gaya sa pelikula. Sumali si Ida sa dance floor at sinapian ni Mary ang crowd para pasayawin din ng mga ito. Habang nagiging bastos ang galaw ng mga tao, kumain si Frank ng baso ng champagne at ibinuga ito na parang fountain. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis sa party. Nagkatinginan sina Ida at Jake sa gulat dahil nakilala nila ang isa't isa. Isang pulis ang sumuntok kay Frank na agad naman siyang sinuntok pabalik at napabagsak ang baril nito. Nang palibutan ng mga pulis si Frank, kinuha ni Ida ang baril at pinaatras ang lahat. Sinabi niya sa pulis na pakawalan si Frank at tinakot silang babarilin niya si Ronnie. Nang subukan ni Ronnie na humingi ng tawad, ipinaliwanag ni Ida na hindi siya ang problema. Sinabi niya na hawak ni Lupino ang pulis at binanggit ang lahat ng babaeng pinatay nito. Nang may nagtangkang tumakas, nagpaputok si Ida sa pader para pigilan sila habang nagsasalita siya laban sa korupsyon at sa mga babaeng hindi nabigyan ng hustisya. May isang pulis na palihim na lumapit sa likod niya. Nagulat siya at nabaril ito.
Ginamit ni Frank ang pagkakataon para pabagsakin ang chandelier na bumagsak sa sahig habang nagpanit ang crowd sa dilim. Nakatakas sina Frank at Ida nang hindi napapansin sa kalsada. Nakaramdam ng guilt si Ida sa pagkakabaril niya sa isang lalaki. Ngunit proud si Frank sa kanya at ipinaliwanag na iyon ang kailangan nilang gawin para mabuhay. Nagsimula silang maghalikan pero naputol ito nang dumating si Jake na hindi kayang barilin si Ida. Tinawanan nila siya bago tumakbo palayo. Paglaon, natagpuan ng pulis ang abandonadong gusali pero wala na ang dalawa. Nagtatago sila sa isang kamalig kung saan nagkaroon sila ng intimate moment. Pagkatapos, nagnakaw sila ng kotse at umalis sa lungsod. Sa susunod na bayan, marami silang ginawa para magsaya, tulad ng panonood ng pelikula at pagpapalagay ng tattoo. Patuloy silang kumukuha ng pera sa pamamagitan ng pagkuha ng barya sa mga fountain. Sa kalaunan, nakita ni Cornelia ang dalawa sa balita dahil sa kanyang speech sa party. Naging simbolo si Ida ng revolusyon ng kababaihan at nagsimulang magrebelde ang mga babae sa buong bansa. Pininturahan nila ang kanilang muka at dila tulad ni Ida at nagdulot ng kaguluhan sa mga kalsada. Nakarating din ang balita kay Lupino na pinanggalitan sina Clyde at James dahil sa supply nilang trabaho. Ipinilit ni James na napatay nila si Ida, kaya naglabas ng baril si Lupino at binaril siya sa ulo. Pagkatapos, inutusan niya si Clyde na patayin si Ida nang tuluyan at dalhin sa kanya ang dila nito. Lumalabas na marami siyang garapon na may mga dila ng kanyang mga biktima. Makalipas ang ilang oras, sinabi ni Ming na kay Jake na huling nakita ang mga nilalang sa Fredonia. Bago sila magpatuloy, gusto ni Ming na malaman kung bakit parang kilala ni Jake si Ida. Pero nagkunwari si Jake na wala siyang alam. Itinuro ni Mem na ang lahat ng bayan kung saan nakita ang dalawa at napagpasyahan na binibisita nila ang mga lugar mula sa mga pelikula ni Ronnie dahil kauling lokasyon nila. Naisip niyang pupunta sila sa Niagara Falls. Kasabay nito, papunta nga ang dalawa sa Niagara Falls at ikinuwento ni Frank kay Ida ang pelikulang kaugnay nito. Nang tanungin ni Ida ang tungkol sa kanilang engagement, nagkunwari si Frank na maganda ang naging proposal at gumawa ng buong kwento. Sa sandaling iyon, may police car na sumunod sa kanila. Pinahinto ni Ida ang kotse at tinakpan ni Frank ang mukha niya gamit ang scarf. Nang lumapit ang pulis, sinabi ni Ida na may sakit na tiyuhin niya si Frank dahil wala siyang papeles. Pinababa siya ng pulis at kinapkapan habang hinahawakan siya ng hindi tama at tinatawag ng masasamang salita. Nang lumapit pa ang pulis at sinubukang abusuhin siya, binaril siya ni Frank mula sa loob ng kotse. Pagkatapos, tumalon si Ida sa kanya at sinubukang tanggalin ang kanyang dila. Lumabas ang isa pang pulis at binaril si Ida sa balikat, kaya binaril siya ni Frank sa ulo. Kinagat ni Ida ang dila ng unang pulis at tuluyang tinanggal ito at kinuha ang baril nito. Tumakas ang dalawa papunta sa gubat sa gabi. Nakarating sila sa susunod na bayan at nagtago sa isang abandonadong gusali. Nahihirapan si Ida sa ginawa niya at galit siya na patuloy siyang tinutulak ni Mary na gumawa ng kabaliwan. Habang nagsasalita siya ng walang saysay, lumabas siya ng gusali at nagpaputok sa langit. Narinig ito ni James at sinundan hanggang makita ang dalawa. Pero tinutukan siya ni Ida at pinababa ang kanyang baril. Sinabi ni James na hinahabol sila at gusto lang niyang tumulong dahil alam niyang napilitan si Ida sa lahat ng ito. Sinisi niya ang sarili at humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, dumating si Nina at binaril si Frank. Nakiusap si James sa lahat na kumalma at tinawag si Ida sa tunay niyang pangalan, pero ayaw iyon.
ni Ida at binaril siya. Tinawag niya itong korrup na pulis at sinabing nagkamali ito nang makipagsabuatan sa mga saksi. Pagkatapos, tumakas siya kasama si Frank. Hindi nagtagal, narinig ang mga sirena ng pulis sa lugar. Nagnakaw ang dalawa ng bagong kotse habang tinatanong ni Frank kung sino si James. Pero sinabi ni Ida na hindi niya maalala. Sa umaga, tinanong ni Imna si James tungkol kay Ida at napaiyak siya. Sinasabing akala niya patay na ito. Ipinaliwanag niya na si Ida ay isa sa maraming escort na sangkot sa kaso ni Lupino. Ang mga babaeng ito ay nakipagtrabaho sa mga gangster para mangalap ng impormasyon at ibinibigay ito sa pulis. Nang malapit na nilang mahuli si Lupino, pinilit silang isara ang kaso. Galit na galit si Ida at pumunta sa opisina ni James para pakiusapan siyang ipagpatuloy ang kaso. Nagkaroon sila ng intimate moment dahil isa si James sa mga pulis na binabayaran. Hindi niya siya tinulungan. Kalaunan, natagpuan ng ibang babae na patay at wala ang kanilang mga dila. Nakaramdam ng guilt si James kaya tumawag na siya sa kanyang boss para mag-resign at ibinigay ang kanyang badge kay Ming. Na narinig ni Clyde ang lahat ng ito. Sa gitna ng daan, pinahinto ni Ida ang kotse dahil nahihirapan huminga si Frank at patuloy na dumudugo ang kanyang sugat. Binaligtad niya ang kotse, alam kung saan siya dadalhin. Makalipas ang ilang minuto, sinabi kina Minna at James na nakita ang mga nilalang sa isang gas station malapit sa Indiana. Hiniling ni James kay Minna na pigilan ang ibang pulis na patayin si Ida. Sa gabi, tinanong ng pulis ang mga tao sa gas station, pero pumunta si Imna sa pinakamalapit na theater. Hindi nagtagal, dumating sina Frank at Ida. Pero imbes na manood, sinabi ni Frank ang totoo. Hindi niya kilala si Ida bago niya ito binuhay muli. Palihim na nakinig si Imna habang ipinaliwanag ni Frank na hinukay niya si Ida mula sa kanyang libingan. Umalis si Ida para magsuka dahil sa sobrang sama ng loob. Sinundan siya ni Frank at sinabing maaari silang magsimula ng bagong buhay. Hindi komportable si Ida sa kanyang pangalan at nagpasya siyang tawagin na lang ang sarili bilang bride. Sinabi ni Frank na mahal niya siya at dinilaan ang kanyang balat bago siya nag-propose. Habang papalapit si Na at dumating din si Clyde, tinanggihan siya ni Ida at sinabing hindi siya pag-aari ng kahit sino. Natawa si Frank, pero bigla siyang namatay nang barilin siya ni Clyde sa ulo. Habang napapalibutan sila ng pulis, sumigaw si Ida sa sakit at nagpaputok ng walang direksyon bago hilahin si Frank pabalik sa kotse. Nabunggo niya ang isa pang sasakyan habang umaalis pero nakatakas pa rin. Hinabol siya ng pulis at pinaputukan habang nagmamaneho siya ng mabilis. Nakita niya ang isa pang police car sa kabilang direksyon kaya pinatay niya ang ilaw at lumiko palabas ng kalsada para magtago sa matataas na damo. Kalaunan, pinahinto niya ang kotse at sinuri si Frank na patay na talaga. Kinausap niya si Mary na bumati sa kanya bilang bride. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya sa institute at nakiusap kay Cornelia na buhayin si Frank. Sinundan ni Imna ang kanyang bakas at pumasok din sa institute. Hindi alam na sinusundan siya ni Clyde. Ipinaliwanag ni Cornelia na hindi niya kayang buhayin si Frank kaya tinutukan siya ni Ida ng baril at inamin na mahal niya ito. Habang dumarating ang pulis, sinabi ni Cornelia na namatay ang kanyang asawa at sinubukan niya itong buhayin. Pero bumalik ito na walang alaala at kakaiba ang kilos, kaya napilitan siyang patayin ito. Nang makakita ng pagkakataon si Clyde, lumabas siya at binaril si Ida ng ilang beses. Sa sandaling iyon, pumasok ang pulis at pinaputuan din siya. Sumigaw si Cornelia sa takot habang tinatamaan si Ida ng napakaraming bala bago bumagsak na patay sa ibabaw ni Frank.
Kinailangan pang sumigaw ni Imna ng ilang beses para patigilin ng mga pulis. Pagkatapos, inutusan ni Imna ang mga pulis na palibutan ng lugar at habulin si Clyde na tumataka sa fire escape. Naguluhan ng mga pulis, kaya ipinakita ni Imna ang badge ni James para patunayan ang kanyang autoridad. Pagkaalis ng mga pulis, sinabi ni Imna kay Cornelia na maghihintay siya sa labas at maaari itong magtagal hanggat kailangan. Inihambing ni Greta ang sitwasyon sa Romeo and Juliet at sinabing magpahinga si Cornelia, pero tumanggi ito. Sa labas, nahuli ng mga pulis si Clyde habang pinapanood ni Imna ang bubong ng institute kung saan maliwanag na kumikislap ang kuryente. Sa mesa, muling gumalaw sina Frank at Ida para maghawakan ng kamay. Samantala, ibinigay ni James si Lupino sa mga babaeng rebelde para sa kanilang paghihiganti.